Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mag-uumaga na nang muling magising si Alanis. Nababanaag niya ang araw mula sa blinds ng mga bintana at wala na rin ang pananakit ng ulo niya at kumakalamang sikmura niya. Nagugutom siya. Levi was right. Subalit hindi niya gustong intindihin iyon. Mas higit ang pagnanais at makatakas ang nasa isip niya. Bumangon si Alanis. Nakaramdam ng pagkahilo. Sandali niyang pinalipas iyon bago tinungo ang tukador at tinitigan ang sarili sa malaking salamin. Napangiwi siya. She looked like a ghost. Dinampot niya ang brush at anya magbabrush ng buhok nang bigla siya matigilan. It was her own brush. Niyoko niya ang tukador. Mga personal na gamit niyang lahat ang naroroon. Wala sa loob siyang napalinga at napasinghap siya na makitang naroon ang maleta niya. Maletang binili niya sa Cebu kasama ng ilang mga bagong gamit. Mabilis niya itong nilapitan at binuksan. Naroroong lahat ng iilang mga gamit at damit niya hanggang sa underwears. Galing sa cottage niya si Clark Montales. Inayos at inimpake ang mga gamit niya efficiently, and suddenly she was terrified. Ang takot at galit ay magkasamang umahon sa dibdib ng dalaga. Sino ang lalaking ito? Why was she abducted? Anong nagawa niya? Nag-init ang sulok ng mga mata niya, subalit pinigil niya ang mapaiyak. Mas pinili niya ang magalit. Pahablot siyang kumuha ng tuwalya mula sa maleta at pumasok sa banyo. Hindi niya matiyak kung gaano nakatagal ang suot niya. Kung ilang araw na mula nang sapilitin siyang kuhanin sa beach. Kung sa ibang pagkakataon, she would have admired the spacious bathroom with its old rose, pink and maroon tile combinations. Pero wala siyang panahon doon. Abalang isip niya sa maraming katanungan. Tinimpla niya ang tubig sa bathtub at kung gaano siya katagal na naglunoy doon ay hindi niya matiyak bago siya lumabas at nagpalit ng jeans at t-shirt. Then she headed for the door. Pinihit niya ang doorknob. To her surprise, it wasn't locked. You can't escape. You will only end up hurting yourself. No, hindi siya naniniwala roon. Paglabas niya sa hallway ay wala ring tao. Siguro ganoon na lang ang tiwala ng mga itong hindi siya makakatakas. Nagtuloy-tuloy siya sa dulo kung saan ang liwanag mula sa sumisikat na araw ay naglalago sa French door. She didn't hesitate to open it and walked out onto a small terrace na sa dulo ay isang paikot na hagdan pababa. Malamig na hangin pang umaga ang humaplos sa mukha niya. At natanaw niya sa dulo pa roon ang asul na dagat. Looking down, she realized she was on the second floor. Then she saw him. Mailang metro mula sa Teresa, sa ilalim ng isang palm tree, tulad kung paano niya ito unang nakita. Nakatanaw si Clark sa karagatan na tila ba nag-aabang na darating na unos. Without any second thought, mabilis niyang tinungo ang hagdan at nagmamadaling bumaba at lumakad patungo sa kinatatayuan ni Clark. Subalit hindi pa siya nakakalayo sa hagdan ay may isang lalaking mahigpit na humawak sa mga balikat niya. Saan ho kayo pupunta, miss? Magalang nitong tanong. He was one of those men who were strategically placed around the place. On instinct, she reacted. Isang malakas na siko at malakas na sipa sa paa nito ang ginawa niya. And to her surprise, bahagya lang na apektuhan ng lalaki. Totoong naiwala niya sa mga balikat niya ang mga kamay nito at napahakbang paatras. Subalit hindi niya na itumba ito tulad ng inaasahan niya. Napalingon na si Clark nang marinig ang tanong ng tauhan nito. Kumunot ang noo nito nang makita si Alanis. At bahagya nagulat sa nasaksihang ginawa ng dalaga. Nang akmang hawakan ng lalaki si Alanis ay malakas ito nagsalita. Hayaan mo siya. Iyon lang. At tumalikod ang lalaki at bumalik sa pwesto sa ibaba ng hagdan. Alanis almost ran to him in anger. I want you to explain why you brought me here. Gising ka na pala. Wika nito. Minsan lang nakita ni Alanis ang mga mata nito bago siya nawala ng malay.
Subalit hindi niya makalimutan iyon. Deep, powerful, at kasing itim ng isang dumarating na unos. No thanks to you and the drugs you used on me. Nanginginig ang tinig niya sa galit. Who are you and why have you done this to me? Ang akmang pagsagot ni Clark ay napigil ng paglapit ng isang lalaki mula sa likod ni Alanis. Tinanguan nito ang palapit na lalaki. Problema, Clark. Mabilis na lumingon si Alanis. Sa likod niya isang lalaking marahil ay nasa 25 ang edad, boyishly handsome. Another bodyguard? Tuya ni Alanis. Siya si Brian, isang kaibigan ng pamilya. Wala akong pakialam kung sino at anong pangalan niya. She hissed. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamay sa tagiliran to keep herself from hitting him. She could easily do so, tulad ng ginawa niya sa lalaking humawak sa mga balikat niya. Lingid sa kaalaman ni Florendo, she had studied martial arts while in college, pero hindi niya nagawang gamitin iyon kay Clark sa beach dahil hindi niya iyon inaasahan. At dapat lang na magkaroon ka ng bodyguard dahil hindi ka nakatitiyak sa maaari kong gawin sa iyo. Idinagdag niya. A faint smile appeared Clark's lips. If that was a threat, I'll ignore it. She wanted to scream at him, subalit pinigil niya ang sarili. Walang kahihinatnan kung gagawin niya iyon. Sabihin mo sa akin kung bakit sapilitan mo kung dinala rito. Then I demand that you take me back home. Umangat ang mga kilay ni Clark. Home? Where's home for you, Alanis? Sa Switzerland? O sa ipil-ipil kay Florendo? Alam mo bang nauna lang kami ng isang oras bago ka muling matunto ng mga tauhan niya? Bahagyang napasinghap ang dalaga. Napaatras ng isang hakbang. How did you know that? I know everything about you and your parents, Alanis. Walang kaemo-emosyong wika nito. Muling tinanguan si Brian. Pasabi kay Nenita na ipaghanda siya ng almusal. Then you planned this whole thing? You kidnapped me for money. How much did you ask Florendo for my ransom? How much? She almost screamed. Nangingibabaw ang takot higit kaysa sa galit. Kung alam na ni Florendo ang tungkol sa pagkakidnap sa kanya, walang alinlangan na kahanda nitong ibigay ang halagang hinihingi ng kidnapper na ito, magkano man iyon. At babalik siyang muli sa tinatakasan niya. Hindi dapat mangyari iyon. Tataka siya sa lugar na iyon. Ano man ang mangyari. Inilingan niya mga mata sa buong paligid. Sa karangyaang nakikita, there was a small wharf at yating marahil ay isang sinakyan nila patungo rito ay nakadaong sa di kalayuan. It was twice as much bigger than Florendo's yacht. Muli niya ibinalik ang mga mata sa lalaki. Did you acquire all these things by kidnapping people and ask for ransom money? Patuloy niyang dinagdag. Huminga ng malalim si Clark. Tinitigan at pinag-aralan ng kaharap. Naroon pa rin ang takot sa mga mata ng dalaga, subalit sinisikal na huwag ipakita iyon. Gusto nitong hangaan si Alanis. Had it been another woman, mag-iiyak at mag-hysterical ito. When they snatched her at the beach, yun ang inaasahan nito sa sandaling magkamali ang dalaga. Subalit wala itong panahon para pag-aralan at arukin ang pagkatao ng dalaga. Higit sa lahat ay ang hangaan nito. She was here as means to an end. Sa loob na nakalipas na mga buwan ay plinano nilang mainam ang pagkidnap sa kanya. I haven't kidnapped anyone up until now. And I didn't kidnap you for money, Alanis. Marami ako niyan. Wika nito without sounding conceited. How he did that, Alanis wondered. Tinanguan nitong muli si Brian. Isama mo siya pabalik sa bahay at ipaghanda ng pagkain. Hindi ako aalis dito sa harap mo hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung bakit mo ako dinala rito. Matigas niyang sinabi. I want answers, Matales. Sasagutin ni Brian ang, No! Ikaw ang dapat sumagot sa mga tanong ko. You chloroformed me and brought me here. You will tell me. Muli tinitigan ni Clark ang dalaga. Her chin defiant. Her eyes like wild waves in a stormy night. Tila gusto niyang pagsisihan na pabayaang makalabas ng silid si Alanis. Marami siyang iniisip upang guluhin ang babaeng ito. You're stubborn, Alanis. Don't you know that in one lift of a finger, I can easily drug me again? Umiling ang dalaga. Gumuhit ang takot sa mga mata. You can't do that. Clark grinned silently at the fear in her eyes. Yes, he could have easily drugged her again if she proved to be a nuisance, but he wouldn't do that again. Odd, but he wanted to reach her.
to tell her that he wouldn't harm her. Pero mayroon siyang pakiramdam na sa sandaling mahawakan niya si Alanis ay hindi niya kakayanin ang tila boltahe ng elektrisidad na gagapos sa kanya. Tulad ng una niya itong mahawakan sa beach nang ang malambot na katawan ng dalagay panawa ng malay sa kanyang mga bisig. He almost couldn't withstand the jolt of electricity that he received. Higit pang ipinapakita niya, gusto niya itong abutin at dalhin sa kanyang dibdib to erase the fear in her eyes. No, hindi niya gagawin iyon. Don't be alarmed, he said gently. You will not be drugged again. Tinanguan nitong muli si Brian. Alanis felt that he was dismissing her at hindi gustong umalis ng dalaga sa harap ng lalaki hanggat hindi nito sinasagot ang mga tanong niya. So she asked again, "Why did you kidnap and bring me here, Montales?" He sighed. "Hindi ko ginawang mag-isa iyon, Alanis. May mga kasama ako." "Kasama?" Ulit ng dalaga. "Huwag mong sabihin sa akin iyon. Dahil wala akong ibang taong nakita sa beach kung hindi ikaw. At walang ibang taong nagpaamoy sa akin ng pampatulog kundi ikaw." He took a deep breath at atubiling tinanguan si Brian. "Brian, pakisabi kay Ninita na dalawa na kaming kakain ni Alanis." Dinala siya ni Clark sa isang veranda na may bilog na mesang ratan na napapaibabawan ng salamin. Ang mga upuang ratan ay may soft cushion in flowery print. At ang kinalalagyan nila ay nakatanaw sa buong paligid. If she was on holiday, she would be mesmerized by the beauty of the place. Subalit isa siyang kidnap victim. At sa pagkakatanaw niya sa buong paligid, ay noon lamang niya napansin ang iilang kalalakihan sa iba't ibang dako. Kakaiba sa mga tauhan ni Florendo, ang mga lalaking ito'y disente ang kasuotan. Hindi mo pagkakamalang may armas na dala. May mga dalang walkie-talkie ang mga iyon. Para saan ang mga lalaking iyon? Para bantayan ako kung tatakas? Sarkastik kong tanong niya. In a way, yes. Tumingala ito sa palapit na matandang babae at si Brian. Ninita, si Alanis, isa siyang panauhin sa rancho sa walang takdang araw. At si Brian, pamangkin siya ni Ninita. Brian smiled at her shyly. Pagalit siyang umiwas ng tingin. Kumusta ka, iha? Nakangiting bati naman ng matanda. Inihain ang sariwang prutas sa mesa. Kumain kang mabuti, iha, at sana'y magustuhan mo rito sa rancho. She kept her eyes on the table. Gusto niya maghisterya. Sigawan si Clark. Ipinakikilala siya nito sa mga kasambahay na tila ba kaya siya naroroon ay dahil sa isang social call or that she was invited as a guest. But good manners prevailed. She raised her eyes. Isang pilit ng ngiti ang isinagot niya sa matanda at nagpasalamat ng salinan nito ng brewed coffee ang kanyang tasa. Pagkatapos ay tumalikod na itong muli. She was hungry. Ang huling pagkain niya ay ang tanghalian bago siya nakidnap ng hapong iyon at nakaharap sa kanyang isang magandang almusal. Hindi niya alam kung tamang pilitin niya si Clark na sagutin ang maraming katanungan sa isip niya. She didn't want to push her luck, subalit hindi niya mapigil ang sarili. How long have I been here? And how long will you keep me here? Ito ang pangalawang araw mo sa rancho. Simpleng sagot ni Clark. Tinimplahan ng kape at humigop. Kung hanggang kailan ka rito, ay hindi ko matiyak. Depende. Depende saan? She asked. Sinisikap huwag lumabas ang galit sa tinig. Sa tingin ni Clark, ay parang babaeng tigre ang dalaga. Nakahandang kalmutin ang mukha nito anumang sandali. Kung nalaman nito agad na nagising ang dalaga, ay hindi ito nakalapit sa kanya ng ganoon kadali. Levi or Brian would have taken care of her. At ngayon, ay wala itong pagpipilian kundi harapin ang dalaga at sagutin ang mga tanong nito. Kumain ka muna, Alanis. I know you're hungry. She tried to meet his eyes, subalit una siya nagyuko ng ulo. Tinititigan siya nito sa paraang sa pakiramdam niya, wala na siyang sekretong natitira pa. Tell me, Alanis, please, awat ni Clark sa anumang sasabihin niya sa mariing tinig. Everybody was treating you like a guest in this house. You can walk freely around the ranch when I could have confined you in your room, feed with bread and water. At dapat kitang pasalamatan doon? Ganoon ba? Kahit paano, yes. Dahil iyon ang ginagawa sa mga hostage victim, diba? He said tightly. He should have done exactly that. Iyon ang binalak nilang gawin ni Levi. Not that she will be fed with bread and water. Of course not. Iyon lamang na nakakakandado siya sa silid niya. Subalit,
Hindi nito maunawaan ng sarili kung bakit binili na nito ang lahat na hayaan siya makalabas sa silid niya. Ituring na panauhin, bagaman huwag hayaang makaabala sa mga plano nila. He sighed, "Alright, I promise to tell you everything you want to know after we eat, okay?" He smiled, and that simple smile had softened his face. And to Alani's amazement, she couldn't help the sudden leaping of her heart that she started to curse herself. Tahimik silang kumakain at sa pagkamangha niya ay nakaubo siya ng 2 tasang kape, 2 pancake at isang malaking hiwang papaya. Nasisiyahang lumapit si Nenita. "Nagustuhan niyang inihain mo, Nenita," si Clark, smiling faintly. "I didn't know I was that hungry," ang nahihiyang sabi niya. Hindi tumitingin kahit na kanino. "Magsabi ka, Iha, kung anong gusto mong iluto ko para sa iyo mamayang tanghali." Wika nito nakangiti sa kanya. Bibihirang magkaroon ng bisita si Clark rito at nagagalak akong hindi ka katulad ng ibang babaeng tumalmil kumain. Hindi po ako namimili ng pagkain," she said. Hindi niya makuhang pati sa matanda ay magalit siya. She looked and sounded kind. Pagkuha ay inisip niya kung ilang babae na naging bisita ni Clark sa rancho at tila may himig ang sinabi ng matandang babae. Agad niyang binura sa kaisipan iyon. Wala siyang pakialam kung ilang babae man ang dinala ng lalaki rito sa rancho. "Thank you," ani Clark na makalayo si Nenita. Kumunot ang noo ng dalaga. Puzzled. For what? For being nice and polite to Nenita. She was like a mother to us, and I don't want her offended. At alam ko nagpipigil ka ng galit. Hindi mo itinago iyon kay Brian. Hindi niya mapigil ang pagkamangha. Her kidnapper proved to be a caring man. At bago pa siya makapagsalita na maanghang, ay tumayo na si Clark. "Let's take a walk," anyaya nito. Tumayo siya sa likod ng silya niya at hinila ito nang tumayo siya. Umismid siya. Such good manners for a kidnapper. Such childish manner for a woman. Ganti ni Clark nang umiti. Lalo lamang iyon nagpagalit sa kanya. She clenched her fists tightly behind her. Nagpatiuna si Clark at sumunod naman siya. Ano nga ba ang matutuklasan ni Alanis, mga ka-Felicidad? Dapat pa siyang magalit? Or dapat siya magpasalamat kay Clark? Kaya naman, abangan!